Hello everyone! It's our new day for today at ito nga ngayon lang ako nakapag-upload ngayon sa aking vlog dahil nga sa sobrang busy ng inyong Inday. At ito na naman po tayo mag-share ng ating mga ideas bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Kaya ito, sana magustuhan nyo rin ang aking pag-share lalo na sa mga iba na minsan nawawala na ng pag-asa dahil nga dito sa Hong Kong sadyang mahigpit po talaga ang ibang mga amo tulad ng iba nagkakaroon ng mga depresyon, stress sila sa kanilang amo. Ganyan po talaga ang iba at minsan din naman nagkakaroon din ng swerteng amo tulad ko. Kaya ayan lang po din ang very very thankful ko sa aking mga amo. Kahit na 5 ang aking mga alaga, masaya naman akong nagtatrabaho sa kanila dahil kumbaga naibibigay ko yung best ko din sa kanila. Bilang isang helper nila, nandoon masaya rin ako sa mga ginagawa ko at kahit paano, nandyan din yung mga bata nakikipag-cooperate din at hindi naman masyadong pasaway. Tulad nga ng mga iba, lalo na dito sa Hong Kong, kapag nandito ka at nag-aalaga ka ng 5 bata, talagang sadyang ayaw ng iba, lalo na kung isa ka lang. Pero karaniwan kasi dito sa Hong Kong, once na 3 ang iyong mga alaga, 2 rin ang kanilang kasama sa bahay o kanilang helper. Kasi mahirap talaga mag-alaga ng marami, lalo na kung katulad sa akin, 5. Supposed to be, kailangan talaga niyan is 3 kayo o 2. Pero sa akin, sa sitwasyon ko kasi is nag-iisa lang ako. Kumbaga, kayang-kaya ko naman dahil yung mga bata sadyang mga mababait at talagang may mga disiplina sila. Kaya hindi sila mahirap alagaan. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko sa kanila at natututunan nila din yung mga bagay na tinuturo ko sa kanila at madali nilang intindihin lalo na sa mga bagay na sinasabi ko sa kanila na minsan maging polite talaga sila, kailangan yan, maging polite sila, yun ang mahalaga. Kaya sila, kapag once na lumalabas kami, alam nila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Kaya yung iba na stress kasi dito ang mga bata, mga alaga nila dito, Diyos ko, talagang minsan matitigas po talaga ang ulo. Nandiyan na yung napipressure yung mga yaya nila dahil hindi talaga sila nakikinig. Matigas ang ulo at saka talagang kailangan mong magbaw sa kanila dahil dito ang mga bata sila ang priority mo, hindi yung mga amo mo. Dahil once na okay ang pag-aalaga mo sa mga bata, okay ka sa mga amo mo. Dahil mga amo mo, second option mo na lang yun, third option, ang kailangan makuha mo yung loob is yung mga bata. Dahil dito yung mga bata may pagka mga salbahe talagang hindi mo sila mapapasunod basta-basta. Kailangan ikaw ang gumawa ng paraan para makuha mo kung ano ang kiliti ng mga bata. Pero sa akin, wala nang kiliti-kiliti dyan dahil talagang sadyang mga mababait sila. Kahit na 5 sila, masaya ako dahil napaka-sweet nila mga bata, hindi sila mahirap alagaan. Kaya yung iba, dito pa lang, simula pa lang pagdating nila dito, kung hindi sila stress sa alaga, stress naman sila sa amo, stress sila sa pupo. Pero nasa sayo na rin yan kung paano mo gagawa ng diskarte at paano mo makukuha ang mga loob nila. Ganun lang po yan dahil kung ikaw talagang porsigido at gusto mong ipakita kung paano mo sila kuhain, paano mo kukunin ang mga loob nila, ikaw ang gagawa ng paraan yan. Ganun lang po ang mga diskarte. Basta ang una lang dyan, lagi kang nakangiti at kailangan bibo ka para at least gustuhin ka ng mga bata. Kasi medyo may mga sensitibo ang mga Chinese dito pagdating sa pag-aalaga ng bata. Hindi naman siguro lang dito sa Hong Kong, kahit saan naman yan eh. Siyempre yung mga magulang sadyang ganun talaga ang gusto nila. Talagang protektado talaga sila sa pagdating sa bata. Pero yung iba naman, wala rin pakialam. Parang katulad ko lang din, yung amo ko walang pakialam. Ako ang nagdidesisyon sa aking mga alaga dahil sa akin nakadepende ang aking amo kung ano ang aking mga gagawin sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kaya minsan, doon na rin ako very thankful sa kanila dahil hindi ako napipressure, hindi ako na-stress. Kumbaga, bonding moment lang namin yun. Kung nandito yung mga bata, ako nang bahala dyan. So, malaking tiwala na ng aking amo kung anong gagawin ko sa mga. Kaya kahit iiwan nila yung mga anak nila, alam nilang safe at tiwala sila dahil alam nila kung anong pag-aalaga ko sa mga bata. Para sa akin naman, syempre, kailangan mo din nandyan yung mahabang pasensya, lalo na kung bata ang mga alagain mo. Kasi minsan nandyan ang dumarating ang kakulitan, lalo na kung 5 yung mga alaga mo na yan. So, ikaw rin ang mahihirapan. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Once na masaya tayo sa ating ginagawa, wala pong problema doon. Enjoy lang natin ang ating mga, kumbaga, enjoy lang natin ang ating mga ginagawa para hindi tayo na-stress. Kaya ito po ang aking new update sa ngayon. Paggagawa na naman si Inday, marami ng trabaho dahil nasa school ang aking mga alaga ngayon. Medyo linis-linis konti dahil mamaya babagyuhin na naman kami pagdating nila. Kaya ito po, nakapag-vlog tayo at sana suportahan niyo po ang aking vlog. Ito ay pasimula ko pa lang, hindi pa nga po ako nakapag-update lagi dahil sa minsan busy. Pasingit-singit ko lang po ito. Pero marami pong salamat sa subscribe po sa akin. Marami pong salamat at sana matuwa rin kayo sa aking mga tips, idea at dadagdagan pa natin at bibigyan pa natin ng mga ibang improvement. Dahil sa bago pa lang ang aking YouTube channel at bago pa lang ako nagpa-vlog, so kailangan ko pang kapain kung paano sa mga may mga experience na bigyan niyo naman po ako ng aking mga
tips para ma-improve ko po lalo ang aking pagbablog dito sa aking YouTube. So, thank you po. Maraming salamat po sa inyo.